po, isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong patuloy na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit na instrumento niya na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga minsay salita na patuloy po natin magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunin ng Banal Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled The Good News Series, You Are Loved. Ayan po. Nung nakaraang pag-sharing ko po, na-share ko po sa inyo kung ano yung mga magandang balita. Di ba? Yung the good news na nasusulat po sa Biblia na pangako ng Diyos sa atin. Nandun po yung mahal po tayo. Ang pinakadakilang good news po ay walang iba kundi yung pagmamahal at pag-ibig po ng Diyos sa atin. Pangalawa, tayo po ay nailigtas sa kapahamakan. At ang pangatlo ay ang buhay ang Panginoong Yesus. Yan po ang napaka magandang balitang nais iparating sa atin ng ating Panginoong Diyos sa oras na to. But sa oras pong ito, nais ko pong isiris yung tatlong bagay na mabuting balita sa Biblia. Uunahin po natin yung dakilang bagay sa lahat ng mabuting balita. Yun po yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos sa serye ng magandang balita na ang pinakadakila at sa magandang balita ay ang malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano kalawak, kalapad, kahaba at kataas ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang sanlilikha. Ayan po, nasusulat po sa John 3:16. Kung babasahin po natin yung John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't pinagkaloob niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating sangkatauhan, hindi lang po sa mga limited na tao yung pagmamahal ng Diyos, kundi tayong lahat ay mahal ng Diyos. Ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos ay patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali, pagkakasalang nagagawa natin sa Kanya at guarantee naman po na tayo po ay papatawarin ng ating Panginoong Diyos dahil nasusulat po kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 38 to 39. Ganito po ang nasulat. Kaya wag po tayong mag-aalinlangan na parang feeling natin guilty tayo na ang dami na natin nagawang kasalanan, pagkukulang sa Diyos ay hindi na tayo tatanggapin ng Diyos. Hindi po. Dahil po dito po sa Book of Romans makikita po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga sanlilikha niya. Book of Romans chapter 8 verse 38 to 39, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, at ang katastaasan, kasalukuyan o hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang na hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, ang pinakadakilang mabuting balita sa salita po ng Diyos ay walang iba kundi po yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya po, wag po tayong magkakaroon ng doubt na o guilt sa ating sarili na porque marami na tayong nagawang kasalanan, pagkakamali, pagkukulang sa Diyos ay hindi na tayo tatanggapin ng Diyos. Hindi po, tanggap na tanggap po tayo ng Diyos. Ang kailangan lang po natin ay patuloy po tayong magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa Diyos at patuloy po nating talikuran yung mga masamang gawa natin na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Kung pagmamahal lang po, lahat po tayo pong lahat ay patuloy na nagkakamali, nagkakasala.
Ito po ang isang katunayan na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Kung ikaw ay buhay ngayon sa oras na to, guarantee po, yan po ang patunay kung gaano ka kamahal ng Diyos. Dahil nasusulat po sa book of 2 Peter, verse 3, chapter 3 verse 9, ganit po ang susulat kung bakit na masasabi kong gaano ka kamahal ng Diyos sapagkat buhay ka pa ngayon. Ganito po, 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ang guarantee na mahal ka ng Diyos dahil buhay ka pa ngayon. Dahil nasusulat po sa book of 2 Peter na binibigyan niya pa ng pagkakataon tayong mga taong makasalanan na buhay ngayon. Yun po ang patunay na tayo po ay mahal pa ng Diyos dahil binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi at patuloy tumalikod sa ating mga gawang hindi po nanais at kalooban ng ating Panginoon. Kaya to be close, kaya mga kaibigan, mga kapatid, lagi nating isa-isip at isa puso na ang Diyos ay sobra ang pagmamahal sa atin. Nais niya ang magsisi tayo at magbalik loob sa Kanya upang lalo nating maranasan ang Kanyang dakilang pag-ibig. Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, naway maging patnubay at gabay natin ang mensaheng ito at patuloy pong magkaroon po tayo ng desire na patuloy po nating isik si Lord upang patuloy nating maranasan, maramdaman at patuloy nating may sa buhay ang Kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng pagbibigay rin ng pag-ibig sa ating kapwa. Muli po, patuloy kong ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papurit, pasalamat at pagdakilat sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.